May 2 persons of interest na kaugnay ng pagbobomba sa isang misa sa Mindanao State University sa Marawi City. Under investigation naman kung totoo ang pag-ako ng International Terrorist Group na ISIS sa pambobombang ikinasawi ng 4 na tao. Sabi ng AFP, posibleng resback ito ng iba't ibang armadong grupo sabay palag sa punang may failure of intelligence. Yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Ian Cruz at Jonathan Andal. Sa mismong Mindanao Peace Week, pinasabugan ang mga nagmimisa sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City kahapon ng alas 7 ng umaga. Dali-daling isinugod sa ospital ang mga sugatang halos hindi na mamukaan sa dami ng dugo at sa tindi ng pinsala sa katawan. 4 sa kanila ang namatay, 54 naman ang sugatan. Tukoy na ang lahat ng namatay kaya inalis na ng PNP ang anggulong suicide bombing. Pero may natukoy na raw silang 2 persons of interest. Meron kami mga person of interest but investigation is still ongoing. So in order not to preempt the investigation, we will not divulge the name. One of our person of interest pointed on yung local terrorists. One of the suspect that we're looking into is the members of the DI Mauti group na kung saan was been wanting for an international recognition, particularly with their membership with the ISIS. No? Kanina, inako ng teroristang grupong ISIS ang pambobomba. Sa isang post sa Telegram, sinabi ng grupo na miyembro nila ang nag-detonate ng bomba sa misa. Pero hindi raw agad-agad naniniwala rito ang mga otoridad hanggat hindi pa beripikado. Kahapon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na mga banyagang terorista ang may kagagawan ng pambobomba. Walang CCTV sa loob ng gymnasium, sabi ng mga otoridad. Pero titingnan daw nila ang mga CCTV sa kalsada papunta sa pinagsabugan. Pero sabi ng ilang dumalo sa misa, bago ang pagsabog, may kumalat umanong text message na nagbababala tungkol sa bomba. Mag-ingat mo kay lahat kami sa bomba sa gym. Hindi ko nimo ko kay musimba ko ni. Maraming tinitignang anggulo sa motibo ng pambobomba. Pero sa tingin ng militar, resback ito. Pagpasok kasi ng Disyembre, sunod-sunod na napatay ng AFP ang 3 matataas na lider ng Dawla Islamiyah, Abu Sayyaf at Mauti Group nitong Biyernes, Sabado at Linggo. Ayon sa Assistant Director General ng National Security Council, iniimbestigahan pa sa ngayon kung may kinalaman talaga ang ISIS sa pagpapasabog. Alam mo kasi ang ISIS, they tend to claim. they have this tendency to claim responsibility for things na at the end of the day naman pala ay hindi naman sila ang responsable. So at present what I can say is we are verifying these reports na it was ISIS inspired or it was ISIS itself, no, through their local counterparts na gumawa nito. Sabi ng tagapagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, Sabado pa lang ay may umikot na raw na mensahe ukol sa magaganap na karahasan. Meron ding mga nagsa-circulate sa na text messages nung gabi ng Sabado na merong gagawin na pagpapasabog pero hindi naka-specify kung saan yon. So, ito ho, kailangan talaga tingnan maigi para mas makita natin kung saan talaga yung pinanggalingan ng pambobomba. May pumupuna tuloy ngayon na may nangyari umunong failure of intelligence, bagay na pinalagan ng AFP. That information would be hopefully mas maganda kung na-receive natin, it's been processed. I don't see any failure of intelligence as of now. Kinundinan naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong ang naganap na karahasan sa MSU. Nagpahayag din ng pagkondina sa pagsabog ang iba't ibang bansa. Ang Amerika at Israel kinundina ang pambobomba na tinawag nilang terorismo. Si Pope Francis ipinagdarasal daw ang mga biktima lalo't malapit daw siya sa mga taga Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. At ako po si Jonathan Andal. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.